Nina conditions are now present in the tropical Pacific. Let's discuss this further with Annalisa Solis, Chief of Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section. Good morning po. Good morning po, Ma'am Angela at Sir Angelo, and good morning po sa lahat ng nakikinig sa ating session. Apo, thank you po for joining us this morning, Miss Annalisa. Gaano po ba kalalang ulan yung idudulot ng La Nina? Well, as early as September 2024 po, ay nakakaranas na po tayo ng mga malalala o mga heavy rainfall events. Dulot po ng isinalabas ng DOST Pag-asa na La Nina-like condition. So sa ngayon po ay na-reach na yung tinatawag nating threshold na maging isang La Nina condition na kung saan ay at least possible pa rin po na matataas pa rin po yung tsansa ng pagkakaroon ng maraming ulan at least up to middle of March po yung nakikita natin dito. Baka pwede pong may konting refresher lang para sa mga viewers natin. No? Ba't po nagkakaroon ng La Nina phenomenon? So usually po nagkakaroon tayo ng tinatawag na ENSO or El Nino Southern Oscillation. So ito yung tinatawag na El Nino, La Nina at ENSO neutral condition. Kapag El Nino po, mas umiinit yung temperatura ng ibabaw ng dagat na malayo sa atin. So sa Central at Eastern Equatorial Pacific. So sa dagat Pacific po iyon nangyayari. So yung lubhang pagbago, paglamig o pag-init ng temperatura kapag El Nino naman po. Pero mas malamig naman ang temperatura ng dagat na malapit sa atin. Kaya ang epekto po nito sa atin ay mas mataas ang tsansa na kokonti ang ulan nating natatanggap. Ngayon kapag La Nina naman po, mas mainit ang temperatura ng karagatan na malapit sa atin at mas malamig naman ang temperatura ng karagatan na malayo sa atin. So ibig sabihin po kung kapag La Nina ay mas malamig ang ibabaw ng dagat na malapit sa atin, so parang nagpapainit lang po ng tubig natin or nagkakaroon ng lagnat, sinat yung ating karagatan. So ang ibig sabihin po noon, posible pong magkaroon ng mga convective activity dahil yung simple method po na warm air rises, so umiinit, nagkakaroon ng kaulapan at posibleng maging ulan. Kaya po mas malaki ang tsansa ng pagkakaroon ng ulan kapag merong La Nina. But currently, amihan tayo ngayon. Ano epekto ng La Nina sa amihan? Apo. So usually po, prevalent po kapag merong La Nina at meron po tayong amihan. So yung naririnig po natin, yung mga tinatawag na banggaan ng malamig at malamig na hangin, mainit at malamig na hangin. So yung malamig na hangin galing po sa amihan and then yung mainit na hangin ay galing po sa tinatawag na silanganin or easterlies. Kapag La Nina po kasi medyo mas malakas po yung tinatawag na easterlies, therefore mas nagtitid siya ng maraming moisture at posible po itong makapagpaulan sa atin. Alright, hanggang kailan po ba natin mararanasan itong La Nina? So ito po, so nakikita po natin itong La Nina condition ay tinatawag natin short-lived at least up to first half of March. Nakikita pa rin po natin yung possible po bago po dumating yung tinatawag nating dry season month. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. That was Annalisa Solis, Chief of Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section. Magandang umaga po.